mata ko'y lumuluha sa kalungkutan. Ina, ako'y awitan mo, nangimig ng iyong pagmamahal. Kanto mo't mga halik at mga yakap, ako'y nasasabik sa iyong pagbabalik. Paano yaring buhay? Wala na inang nagmamahal. Malabo ang landas ng buhay kung wala ka sa piling, o aking inay. Paano yaring buhay? Wala na inang nagmamahal. Malabo ang landas ng buhay kung wala ka sa piling, o aking inay. Dasal ko sa ating may kapal, sana'y ibalik niya ang mahal kong ina. Isa pong maswerteng pagbati ang aking ipinaparating sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At ito po at nakakalungkot isipin. Hindi lang po nakakalungkot, at nakakaiyak na po. Ito na pong nangyayari sa atin. Alam naman po niyo, siguro ninyo, hindi ko na kailangan magpakita rito ng ebidensya na kung saan po ay nagtagumpay po yung kongreso na para i-impeach itong si VP Sara. So overwhelming po yung bilang. 100 plus lang yung kailangan, pero naging 215 yata sila na pumirma doon sa pag-ayo na impeach si Sara. Ano po ba ang nakakalungkot doon? Ang sa akin po rito, wala po tayong kikilingin dito kung nagkasala ay di nagkasala, at kung mayroong siyang dapat panagutan ay di pa dapat niyang panagutan. Pero ang nakakalungkot po talaga dito, yun pong balita natin na di umano ay 5 million po bawat isang kongresista ang tumanggap ng pera. 5 million po. So ibig sabihin, ganun-ganun na lang nila lustayin ang pera ng bayan para lang ma-impeach si VP Sara. See? Ganun po eh. So, imaginein mo yung 215 ay kwentahin nyo nga po. Yung 215 po na makatanggap ng tigli 5 milyon bawat isang kongresista, roughly nasa kwan po yan. Nasa
1.75 billion pesos po yan. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na ano pa ang mangyayari dito sa ating mga kababayan. Na ngayon pa lamang po ay talagang sobra-sobra na po ang kagutuman. Napakarami na po nating mga kababayan. Hindi naman po siguro ako araw-araw dito magsalita rito ng napakarami nating mga kababayan ang walang masaing kung hindi ko po nakikitang personal. Dahil nga po personal po naming naiikutan niya mga yan. Uulitin ko lang po. Yung dating 1,000 families po, 1,000 families, hindi po 1,000 person, families po itong pag-uusapan po natin. Na kahit pa paano ay natutulungan natin at kahit pa paano ay nairaraos nila yung kanilang araw-araw na pangkabuhayan. Ngayon po nag-triple na po at 3,000 families na po itong ating iniikutan. Kaya naman po wala akong tigil dito araw-araw na magsalita, magsabi at ipaalam sa inyo mga lahat ng mga kababayan ko. Tapos ganito ang mababalitaan natin dahil lang dito sa impeachment dito kay BP Sara. Gagastos pa kailangan ng gobyerno ng 1.75 billion pesos para lang po ma-impeach si BP Sara. Tingnan nyo. Ang sasarap ng buhay nitong mga politikong ito. Grabe. Hindi ko na ma-imagine kung may konsensya pa ba itong mga taong ito. Sabi ko nga po rito, lumalaban po ako rito ng pustahan na pwede niyo po akong samahan, pwede ko po kayo samahan dito sa mga iniikutan ko hindi lamang po dito sa amin sa Mindoro. Tumatawid po kami diyan sa Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga. Tumatawid po kami diyan kasi meron po kaming existing din na mga tinutulungan diyan. Hindi lamang po dito sa amin. Baka isipin po ninyo dahil taga rito ako sa Mindoro, taga Mindoro lang po ang tinutulungan ko. Hindi po. Katunayan po, mas marami pa po yung mga natutulungan namin dyan sa parting norte. Kisa dito po sa amin sa Mindoro. Tapos ganito ang makikita at mababalitaan natin. May nagsasabi pa nga po dyan, may mga 100 million daw po yung natatanggap ng iba. Pero, wag na po natin pupuntahan yung 100 million. Yan na lang po, 5 million na lang po. So, kung 215 na mga kongresista ito at makatanggap ng 5 million bawat isa. Roughly, sabi ko na po kanina, 1.75 nila. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na wala na po. Sisimutin talaga nila ang pera ng bayan. Para lang maupo yung ambisyosong Romualdez ito. Para lang maupo yung mga pamilya nila at ayaw na nilang lumayas dito sa kanilang pwesto. Kaya po lahat tama yung mga sinasabi ni Maharlika. Yun pong nakukuha ni Maharlika na information na galing dito sa atin ay pinapadala doon. Lahat po tama So yan po ang plano noon pa po yan. Sinasabi po ni Maharlika yan. Pero ngayon po nagkatotoo na. Yan po ay hindi na sila aalis sa pwesto. Hanggat pa maging dugo nitong ating mga kababayan ay sisip-sipin na nitong mga vampira na ito. Ganyan po kahayop itong mga pamilyang ito. Anyway, bago po tayo mapunta, balikan po natin yan.
At gusto ko lamang pong salamat po doon sa mga nag-subscribe doon po sa June Birana Vlogs. At yung mga iba naman po ay marami naman po yung tama po yung inyong ginawa na pagpapasubscribe or kayo mismo nag-subscribe. At yun nga po ay dito nyo po sa Tariq Hassan Mirza isend. Dito po ito. Huwag na huwag po kayong magsisend doon dito sa June Birana na Facebook account. Loaded na po ito. Hindi na po nababasa. Loaded na po. Kaya nga po nag-create tayo ng another Facebook account para doon po ninyo isend yung inyong katibayan na nag-subscribe kayo sa Tariq Hassan Mirza. Ayan po, nandyan po sa screen ngayon. Diyan niyo po ikon. At tuloy po yung inyong pag-subscribe na lang po dyan sa June Birana Vlogs dahil hindi ko po sigurado rito. Itong Birana Live Studio TV ay kaya naghihinay-hinay lang po muna ako hanggat hindi kayo nalipat doon sa June Birana Vlogs dahil pagka okay na po na sigurado na ako nakapag-subscribe na kayong lahat doon sa June Birana Vlogs, doon na po ako aarangkada. Hindi pa po ako makaarangkada nito. Talagang timping-timpi na po talaga ako. Hindi, kontrolado pa po yung pananalita ako rito. Ibig sabihin, kapag meron na tayong ibang masusulingang channel, at least hindi na ako mag-aalangan na murahin itong mga demonyong to. Kaya po, yan po, dyan po yan, June Birana Vlogs po, yan po. Lumipat po kayo dyan at mag-subscribe na rin po kayo. At sa Lunes po ay i-upload ko po dyan alas 12 ng alas 12 ng tanghali up to 1 o'clock. I-upload ko po dyan yung bubunutin ko mga pangalan ninyo dyan sa timba. Yan naman po nandyan sa timba ay hindi na po mawawala dyan yung inyong mga pangalan basta po isinend ninyo yung inyong katibayan na nakapag-subscribe kayo either dito sa Birana Live Studio TV or doon sa June Birana Vlogs. Ayan po nandyan. Alin po sa dalawa, isend nyo po dito sa Tariq Hassan Mirza na messenger at ayun, yun po ay magre-register po kasi din yung pangalan nyo, yun po ang ililista at isasali po kayo dito sa timba. At marami rin po ang iba dyan na mali-mali po yung ginagawa nila. Anyway, once and for all, ilalagay ko po dyan yung tamang pag-subscribe. Ito po, yan po yung tamang subscribe. Maliban po dyan, wala na pong tinatanggap. Yan po mismo. Wala na pong iba. Ganyan po. Yan pong nakalagay dyan sa itong screen ko. Yan po. Yan po ang inyong gayahin lang po yan eh. Napakadali. Wala na pong iba. Yan lang po ang tatanggapin. Yung pong hindi nila like ng sekretary ko, pagka nagpadala po kayo at hindi nilike, ibig sabihin may mali po kayo. Mali po, hindi nila like. Pagka nilike po yan, ibig sabihin tama yung ginawa nyo. Kasi hindi ko na po pinapasagot siya. Hindi na po, ayaw ko na siyang payagan na sumagot, kundi yun na lang po. Kaya nga po, pindutin ang bill para pindutin ang all para kompleto. Kasi pag hindi nyo po napindot yung bill, hindi rin po ilalike ng sekretary ko yan. Kaya kompleto po dapat. At doon po sa mga nag-a-apply, tuloy lang po yung inyong pag-a-apply. Dito lang po sa Tariq Hassan Mirza. Ayan po, Tariq Hassan Mirza. Doon nyo po isend yung inyong interested, pangalan, cellphone number. Yun lang po. Edad. At wala na po kayong aasahan. Kahit pa ngayon, baka isipin nyo, kahit pa medyo may kaya ngayon, kahit pa medyo nakakaangat kayo sa buhay ngayon, ako na po ang paniwalaan nyo. Sisiguraduhin ko po sa inyo, gagapang kayo sa hirap. Bakit? Dahil nga po dito,
Sinasagad na po nila ang pera ng taong bayan, ang pera ng kaban ng bayan. Wala na po. Even do talagang sad na tayo, sinasagad pa talaga nila. O hindi ba't umutang na naman ng 6 na trilyon? Mayroon pa po tayong existing na 14 o 15 trillion ba yung utang natin. Ngayon may another 6 trillion. Kaya nga po, yung mga aplikante, sige lang po, tuloy lang po. Tatawagan po kayo. Kung inaakala po natin na medyo marami-rami na yung mga aplikante, tatawagan po kayo isa-isa. At para po ay gusto ko nga po madalian na dito Nakapag-form na tayo rito Ngayon, wala akong babanggitin dito. Basta mag-apply kayo ng empleyado ko kayo. Wala akong babanggitin kung ano muna yung magiging trabaho ninyo. At yun naman ay tatanungin naman kayo actual, personal na tatanungin kayo. Kung yun ba ay iniisip nyo, kaya nyo yung tanggapin yung trabaho. At natural, hindi ko naman kayo papahamak. At ang sinasabi ko po rito, once na natapos once na nag-umpisa yung training ninyo, on the first day pa lang, tuloy na po yung sweldo ninyo. Sinabi ko na po yan. Kung ano yung sweldo ng mga pulis at sundalo, ganun din po ang sweldo ninyo. Pero yung po mga retired na or dating pulis sundalo, wala na pong training yan, automatic po yan. Pagka tinanggap na po dito, umaandar na po yung araw at sweldo po ninyo. Ayoko na pong ulit-ulitin dito dahil mahirap na. Doon po sa ang naman po yung may mga comment po, may mga message na katangahan na message. Yung ba naman dami daw ng re-recruiting ko na yun ay kaya ko pa ba raw pasahurin? Grabe. Kung hindi ba naman tanga itong taong to, magre-recruit ba ako kung hindi ko kayang pasahurin? Ikaw lang po, napakadali lang po yan, Ganito lang po yan. Tinanggap ko kayo rito. Kasi ang sahod naman na ibibigay ko, hindi naman kinsinas katapusan Tuwing Sabado po yan. Para maipadala po ninyo sa pamilya ninyo. Tuwing Sabado po yan. I-divide lang po natin yan. So, ibig sabihin, kung wala akong pampasweldo na Sabado, hindi lumayas kayo sa akin kung wala akong pampasweldo. Grabe naman yung mga ganyang utak ninyo. Ganun lang po mag-isip. Pag pumalya yung sahod ninyo, di huwag na kayong pumasok. Umalis na kayo, alisan nyo na ako. Ganun lang po kasimple yun. Hindi po tinatanong dito kung kaya ko magpasahod. Ang tatanungin ko po sa inyo, kung kaya nyong manindigan para sa bayan natin. Dahil ito pong gagawin natin ay para sa bayan. Para sa bayan yung gagawin ninyo na susweldohan ko kayo. Ganun lamang po kasimple. Sinabi ko na po rito, uubusin ko ang lahat ng resources ko kung anong mayroon ako. Gusto ko lang masiguro na ang bawat Pilipino ay aangat man lang kahit pa paano ang buhay. Sa nakikita ko po ngayon, wala na po. Wala na pong pag-angat ang buhay nitong ating mga kababayan. Sagad na po. Maniwala kayo, sagad na po ang pera ng Pilipinas. Baka ipapaalala ko lang po, 125 tons ng ginto natin na reserba. Hindi po ba't pinagbili na? Wala na po yung pirang pinagbilhan nun. Wala na po, sagad na po. At mangungutang na naman ng another 6 trillion. Ano pa ang kanito? Kaya sinasabi ko kahit pa sino yung presidente napapalit dito, wala na rin pong magagawa, hindi na rin po makakakilos yan kasi wala na rin pong pera ang bansa natin. Maliban na lang mangungutang ulit tayo.
lang sana. Kung itong susunod na presidente halimbawa natin ay sabihin na, Mr. Birana, mag-create ka ng isang ahensya na para habulin lahat itong mga nagnakaw na ito. Yun, kahit pa paano makakabawi tayo. Kaya nga po, yun ang sinasabi ko sa inyo. Tuloy po yung inyong pag-a-apply dahil baka marami po, either way po ito yung purpose natin dito. Kung halimbawa sabi ko nga, bibigyan ako ng pagkakataon. Ultimong kutsara at tinidor nila yan. Babawiin natin yan. Dahil alam naman natin na lahat ng mga nilalamon nitong mga ito ay galing sa pinagnakawan lahat. Lahat ng bawat hininga nila, pira natin. Sa bawat hinga nila ng mga yan, pira natin ang ginagamit nila. Yung hininga nila, pira natin. Talagang kwan. Wala na po. Grabe. Yun po ang nakakarindi lang po pag makita nyo po itong mga tinutulungan ko. Maririndi kayo. Bakit nga po ba tinulungan ko or tinutulungan ko itong mga taong ito? Isa lang po ang rason ko. Kasi po, noon pong sinasabi ko na stowaway ako dyan sa Manila dati, na natutulog ako sa ilalim ng truck, tinulungan din po ako ng kapwa ko tao. Kaya ngayon po ay ibinabalik ko lang po. Dahil ako naman po ngayon ang masasabi nating sinuwerte sa buhay. Dahil din po doon sa matandang tinulungan ko rin. Nandiyan naman po yan sa video ko kung yung matandang nag-iwan o iniwan sa akin yung bato na yun. At doon na po nagsimula nang hindi ko na napipigilan or hindi ko na kontrolin yung bumabagsak na mga blessings dito sa akin. Ugali ko na po ang tumulong, kaya yun siguro yung matandang yun ay naging instrumento na para marating ko ang buhay na ganito. Kung ang tanong, bakit maging itong mga scholar na mga estudyante na mga mag-aaral ay tinutulungan ko rin? May rason din po ako dyan. Bumabawi lang po ako. Dahil mayroon po akong hindi natulungan na as in hindi ko natulungan sa kanyang pag-aaral. So ngayon hindi naman po pwedeng i-rewind yun para ngayon at mayroon akong kakayanan para pag-aralin, dapat ay wala na, nakapag-aral na Kasi yung time na yun ay talagang mahalaga po sa akin yung isang butil ng bigas. Kaya hindi ko po napag-aral yon. Kaya ngayon bumabawi po ako sa pamamagitan ng mga ibang tao. At dito ko rin po maipaparandam sa ating Panginoon na ibinabalik ko lang din po lahat ng mga blessings na binibigay niya sa akin. Napakarami po yan. Taon-taon po ay graduate po tayo ng mga estudyante na talaga na mga kailangan nila makapag-aral. Mahigit 300 po ang napapag-graduate natin taon-taon. Magmula po yan sa elementary, high school, college, hanggang sa makatapos po yan. Wala pong ginagastos yung mga scholar ko na yan kahit na sintabos. Yun po ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Dahil sabi ko nga po, mayroon akong isang na hindi ko na pag-aral, ni sintabos hindi ko na pag-aral o natulungan.
Kaya binabawi ko po yun sa ibang tao. At para may pakita rin na ang kalooban ko, maipakita natin sa ating Panginoon na ang kalooban ko, kailanman ay hindi ako nagdamot. Kasi nung time na yon, wala po. As in, wala po ako. Hampas lupa, patay gutom pa ako. Sinabi ko na po yan. Sa kagustuhan ko lang na malagyan ng laman ang tiyan, ang laman ng ang tiyan ko, kumain po ako ng hilaw na kangkong. Ultimong asin po yan. Hindi ko man lang nabudbura ng asin yung kangkong na yon. Dahil ultimong asin, wala po akong pambili. Yan po ang totoo. At yung pong time na rin na yon, kung bakit ganun ang aking paghihirap, isa po akong cancer survivor. Salamat po.